Madaling araw pa lang, pakanta-kanta ka na dyan, Amara. Sabi ng kanyang lola Sote habang daladala ang arinola nito at dali-daling pumunta sa banyo para makaihi. Napangiti naman si Amara at sumigaw pa. Sunshine na lola Sote, good morning po. Maaga kasi may trabaho at ako po ang naghahanda ng almusal natin. Gising na po ba si Lolo Domeng? Sumagot naman mula sa banyo si Lola Sote. Oo, gising na. Nag-aayos na ng higaan namin. Pupunta pa yun sa palayan. Pagkatapos ihain ng pagkain at magtimpla ng mga kape, sarili niya naman ang kanyang inabala. Kinuha ni Amara ang maliit niyang bag at naglagay ng ilang gamit at extra t-shirt. Isinuot niya na rin ang malinis na uniforme para sa mga kasambahay sa mansyon ng mga Estrella. Halika rito, apo. Titirintasin ko ang buhok mo. Saad ng kanyang lola Sote na wala pang hilamos. Napangiti agad si Amara at kinuha ang suklay. Sana po hanggang magiging anak ko, ikaw pa rin po magtitirintas, lola. Bahagyang ngumiti ang matanda. Kaya ko pa kaya yun, apo. Matanda na ako sa panahong iyon. Baka malabo ang mga mata ko at uugod-ugod na. Matanda na ako ngayon at marami nang sumasakit sa katawan. Nilingon na muna ni Amara ang kanyang lola. Maaabutan mo pa po akong mag-asawa at magkaroon ng sariling anak. Huwag ka pong mag-alala, lola. Pero bago yon, syempre, kapag nakapagtapos na po ako at naging accountant, baka kainin ko po kayo sa mga restaurant, ipapasyal sa mga mall, at kahit ano pong gusto nyo, sisikapin ko pong ibigay sa inyo. Hinaplos ni Lola Sote ang kanyang buhok. Mahal na mahal ka namin, apo. Sige na, ayusin ko na ang buhok mo. Pagkatapos siyang ipitan, sabay-sabay na silang kumain ng almusal. Nasa pintuan naman si Lolo Domeng habang nagkakape, tinatanaw ang pagsikat ng araw. Maaga ka na namang aalis, apo. Wika ni Lola Sote na may pag-aalala sa mukha. Magpahinga ka na lang muna. Kailangan ba talagang maaga ka sa mansyon ng mga Estrella? Ngumiti si Amara ng magiliw. Ayos lang po ako, la. Para lang naman po ito ngayong bakasyon. Kung full-time po ako sa mga trabaho ko sa mga Estrella ngayon, makakapag-ipon po ako para sa susunod na semester. Lumapit si Lolo Domeng at kumuha ng tinapay. Pasensya ka na, Amara. Kung kaya lang namin ibigay sa iyong lahat, hindi ka na sana kailangan magtrabaho ng ganito. Umiling si Amara. Lolo, Lola, wag naman po niyong isipin yan. Wala po akong inaasahan mula sa inyo. Ibinigay niyo na po sa akin ang higit pa sa lahat ng mahihiling ko. Puno ng damdamin ang boses ni Amara habang kausap ang mga ito. Wala siyang inaasahan dahil matatanda na rin naman ang kanyang lolo at lola. Isa pa, sina Lola Sote at Lolo Domeng ang nagligtas sa kanya noong bata pa siya. Nang iwan siya ng nanay niya sa kamay ng malulupit na mga kamag-anak, naglakas loob ang mga ito na kunin, ampunin at mahalin siya ng walang alinlangan. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po malalaman kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng tunay na pamilya. Nagtatrabaho po ako dahil gusto ko, hindi po dahil nagkulang kayo. Nakangiting sabi ni Amara sa mga matatanda. Pinunasan ni Lola Sote ang mga mata gamit ang laylayan ng damit nito. Hinaplos naman ni Lolo Domeng ang kanyang ulo. Parehong malambing ang mga matatanda sa kanya. Walang anak, kaya sa kanya binuhos lahat ng atensyon at pagmamahal. Lumaki kang mabuting babae, Amara, sabi ni Lola Sote. Sobrang ipinagmamalaki ka namin. Nang dumating ka sa buhay namin, hindi mo alam kung anong sayang dinala mo sa amin. Tumayo si Amara at hinalikan ang mga ito sa pisngi. Ang lolo at lola ko talaga. Napakadrama palagi. Ayos lang po ako. Hintayin niyo po ako maging accountant at hindi na po ganito ang magiging buhay natin. Uuwi na rin po ako bago maghapunan. Aalis na po ako, ha? Isinabit ni Amara ang kanyang bag sa balikat at humakbang palabas sa malamig na simoy ng hangin. Habang papalapit sa kanto, isang pamilyar na ugong ang umagaw ng kanyang pansin. Paglingon ni Amara, nakita niyang kababatang si Emmanuel sakay ng motorsiklo nito. Emmanuel! Natatawang bati ni Amara. Bakit parang ang aga mo? Saan ka pupunta? Sa inyo! Pumunta na ako ng maaga kasi alam kong pumupunta ka sa mansyon ng mga Estrella ng maaga.
Halika, ihahatid na kita. Nabanggit nga sa akin ng lolo mo na naglalakad ka palagi sa umaga. Nakiusap na kung pwedeng ihatid kita at susunduin na rin. Sabi ni Emmanuel at itinuro ang upuan sa likod nito. Napakamot si Amara sa kanyang ulo. Ha? Si Lolo Doming talaga? Nang abala pa. Sayang ang gas mo, hindi na naman kailangan. Tumawa naman si Emmanuel. Ayos lang. Hindi naman ako maghihirap. Saka palagi naman talaga ako nagpapagas. Bilis, halika na rito. Sakay na. Saka paano ko ipagyayabang ang motor kong to kung hindi man lang kita isasakay? Lumapad ang ngiti ni Amara. Alam niya kung gaano nagpakahirap si Emmanuel na magtrabaho para lang mabili ang motorsiklong iyon. Napaiyak pa nga dahil ayaw ng nanay nito na sumasakay ito ng motor. Para sa nanay ni Emmanuel, delikado kasi iyon. Pero maingat naman ang binata, kaya alam niyang hindi ito madaling mapapahamak. Sa wakas, nakuha mo na, sabi ni Amara habang papalapit dito. Masayang masaya ka na. Nagniningning ang mga mata ni Emmanuel at hinayaan siyang humawak sa balikat nito. Siyempre, 1 taon ko rin itong pinag-ipunan, Amara. Habang humahagibi sila sa tahimik na mga kalye, nilipad ng hangin ang ilang hibla ng buhok niyang kumawala sa tirintas. Kahit paano, pakiramdam ni Amara ay parang magaan ang lahat. Mabilis nilang narating ang mansyon ng mga Estrella. Nagpasalamat si Amara kay Emmanuel at kumaway habang humaharurot ito papalayo. Pagpasok ni Amara sa mansyon, bahagyang kumunot ang kanyang noo. May kakaiba sa araw na yon. Ang mga kasambahay ay abalang-abala sa paligid. Kapag dumarating siya ng ganoong oras, iilan pa lang sila sa kusina pero gising na ang lahat sa pagkakataong iyon. Sa loob, nadatnan niya si Aling Maricel na inaayos ang isang malaking florera sa pasilyo. Ano pong meron, Aling Maricel? May mga bisita. Mabilis na sagot nito. Hindi ko pala nabanggit sa'yo. Mahalaga sila dahil bili ng donya. Anak daw at pamangkin ng family friend nila kaya mayaman din. Kaibigan din ng senyorito kaya mahalaga talaga. Narinig ko rin na mukhang fiancé ng senyorito ang babaeng magiging bisita. Dito sila magbabakasyon ng ilang buwan. Tumango si Amara at agad kumilos sa mansyon. Pinakintab niya ang mga kubyertos, inayos ang mga unan sa salas, at sinigurong maayos ang mga kwarto para sa mga bisita ng mga Estrella. Sa kabila ng pagod, nakatulong ang trabaho para manatiling kalmado ang kanyang isip. Maya-maya, dumating ang mababang ugong ng mga makina mula sa labas. Dahil sa pag-uusisa, sumilip si Amara mula sa pasilyo. 2 itim na sasakyan ang pumarada. Bumukas ang unang pinto at lumabas ang isang lalaki at isang babae na mukhang mas bata. Welcome, Andres. Nakangiting sabi ng senyorito ni Amara. Mabuti na lang at sumama ka sa pinsan mo. Napairap naman ang pinsan ng binata. Hindi ko alam kung bakit ako pumayag na magbakasyon dito at makilala ka. Ngumisi naman ang amo ni Amara. Wala kang magagawa dahil ipinagkasundo tayong dalawa. Ang daming nangyayari sa pagdating ng mga bisita. Kaya lang, natigilan si Amara dahil sa binata. Hindi niya matanggal ang tingin dito. Matangkad ang lalaking tinawag na Andres ng kanyang amo. May malapad na balikat at may kilos na punong-puno ng confidence. Kahit simple lang ang suot, parang dagdag pa yon sa karisma nito. Clean cut ang buhok at mukhang masiyahin din. Tinakpan ni Cecil ang bibig niya. Laway mo, tumutulo na. Binabahan na tayo. Pogi ni Sir Andres, no? Napalunok si Amara. Oo, pogi. Tahimik na inulit ni Amara sa kanyang isipan ang pangalan ni Andres. Saglit siyang nananatiling nakatayo roon, hindi makagalaw, habang mabilis ang tibok ng puso sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Amara, anong ginagawa mo dyan? Tanong ni Aling Maricel. Halika na, pumunta na tayo sa kusina at maghahain pa tayo ng pagkain para sa mga Estrella at sa mga bisita. Napalunok si Amara bago tumango-tango. Opo. Dahil doon, kabadong-kabado si Amara habang naghahain ng pagkain. Siya ang nagsalin sa juice at tubig sa mga baso sa side ng mga bisita, kaya mas lalo siyang kinabahan. Hindi niya alam kung bakit ganoon. Hindi naman ganoon ang epekto sa kanya ng mga lalaki. Kahit ang senyorito nilang may itsura rin naman, hindi siya nabighani ng ganoon. Pero kay Andres, parang kahit tumindig lang ito ng buong araw sa sala, mamamangha pa rin siya. Fresh na ba ang nararamdaman niya?
Hindi alam ni Amara, sa tarang buhay niya, hindi pa siya nagkakaroon ng crush. Miss, yung tubig, puno ng baso. Saad ng pinsan ni Andres. Pero hindi siya nakinig at parang wala sa sarili. Nabitiwan niya ang pitsyel nang hawakan ni Andres ang kanyang kamay. Natapon ang laman at bumuhos yon sa kandungan ng binata. Sorry po. Natatakot na bulalas ni Amara, sakalang tumimo sa utak ang ginawa niya. Halata ang inis at pagkapahiya sa mukha ng Donya. Gayunpaman, pinigilan ito ng tumatawa na senyorito nila. Hayaan mo naman, hindi naman mamamatay si Andres sa tubig lang. Tumango naman si Andres. Opo, okay lang. Magpapalit na lang po muna ako. Tumango agad ang Donya. Maricel, pakihatid muna si Andres sa guest room. Napatingin sa kanyang binata. Okay lang. Napayuko agad si Amara. Nahihiya nang tumingin kay Andres. Sorry po. Hinila na agad siya ni Cecil palayo sa hapagkainan. Masama na ang tingin sa kanya ng Donya. Kung hindi pa siya umalis doon, baka nasisante na si Amara. Mabuti na lang at mabait si Andres. Kung nagreklamo ito, siguradong mawawalan siya ng trabaho. Kailangan na kailangan niya pa naman dahil sa pag-aaral sa kolehiyo. Sa mga lumipas na araw, hindi na hinayaan ni Amara na pumalpak. Minsan niya lang din namang makita si Andres dahil maraming ginagawa kasama ang kanilang senyorito. Isa pa, hindi naman sa lahat ng oras ay aaligid silang mga kasambahay sa kanilang mga amo, lalo na sa mga bisitang gustong magbakasyon. Pogi talaga, saad ni Cecil. Narinig ko na nag-aaral pa raw. Parang sa susunod na pasukan, mag-training na raw sa pagkasundalo. Ano nga yun? Navy? Basta pandagat daw ang gusto. Napasinghap si Amara. Talaga? Bakit ganon? Parang mas matanda siya sa akin pero ngayon lang siya mag-aaral. Isa pa, mayaman sila, di ba? Bakit sundalo? Nagkibit balikat si Cecil. Ewan ko, ang hirap makichismis eh. Pero sabi, parang ampun lang yata si Andres ng mayamang angkan. Hindi ako sure pero yun ang rinig ko kasi nag-aasaran sila nung nakaraang gabi. Hindi tunay na pinsan ni Andres ang fiancé ng senyorito. Hindi na masyadong nagtanong si Amara. Baka asarin pa siya nito. Interesado siya sa binata pero hindi naman siya desperada. Wala lang talaga siya masyadong alam dahil bago maghapunan, wala na siya sa mansyon ng mga Estrella. Palagi ring namamasyal at umaalis ang kanyang mga amo at mga bisita. Kaya halos hindi niya na rin talaga makita. Pero iba ng araw na iyon. Naglakad siya patungo sa poolside, dala ang mga kahon ng bottled mineral water. May mga pinagagawa ang Donya, kaya ang daming materyales sa paligid. Wala na siyang ibang daraanan, kaya sa poolside na siya dumaan. Maingat siyang naglakad. Kapag nahulog siya, tiyak na malulunod dahil hindi naman siya marunong lumangoy. Nadulas ang paa niya pagkatapos ay nilamon na siya ng malamig na tubig. Malas pang sa malalim na bahagi siya nahulog. Agad siyang binalot ng takot. Kumakampay siya, pilit na umaahon. Tulong! Tulong! Hindi ako marunong lumangoy. Sumasakit na ang kanyang dibdib, lalong bumibigat ang kanyang mga galaw. Hanggang sa lumubog na si Amara at nahirapang huminga. Akala niya'y katapusan niya pero biglang may matipunong braso ang pumulupot sa kanya. Naramdaman niyang hinihila siya pataas. Nang bahagya siyang iahon sa gilid ng pool, humihingal at umuubo si Amara ng sobra. Ayos ka lang, sabi sa kanya ni Andres at marahang hinawakan ang kanyang likod. Anong nangyayari dito? Bakit may sumisigaw kanina? Natatarantang sabi ng Donya. Lumabas ang mga amo niya, maging ang pinsan ni Andres. Gulat na gulat din ang mga kasambahay nang makita siya. Pasensya na po, nadulas po ako kaya nahulog. Pasensya na. Hindi siya makatingin ng diretso sa mga Estrella at sa mga bisita. Nakahinga ng maluwag ang Donya. Mabuti at hindi ka nalunod. Sa susunod, mag-ingat ka. Tumayo ka na dyan, magbanlaw at magpatuyo. Inaabala mo pa ang bisita ng aking anak. Sorry po, nahihiyang sabi ni Amara. Tatayo na sana siya, pero mukhang na-spring pa ang isa niyang paa. Naalarma agad si Andres at sinuri ang kanyang paa. May sprain ka? Marahan siyang tumango at napapadaing sa sakit. Oo yata. Bago pa siya sumubok ulit na tumayo, binuhat na siya ni Andres. Hindi niya napigilan ang pagsinghap sa gulat.
Labis ng pagkapahiya ni Amara. Basang-basa rin ito at dumirikit ang puting polo sa dibdib. Inuupo siya nito sa mas komportabling upuan at tiningnan ang kanyang sprain. Ayos ka lang ba? Tanong ni Andres. Wala na bang ibang masakit sa'yo bukod dito? Sinubukan ni Amara na magsalita ngunit isang paos na tinig lang ang lumabas. Wala na. Lumapit si Aling Maricel na may dalang tuwalya para kay Andres. Gayunpaman, agad yung kinuha ni Andres at ito na mismo ang nagbalot sa mga balikat ni Amara. Kailangan mong magpahinga pagkatapos nito, wika ni Andres. Nanginginig ka na rin. Mas lalong nahiya si Amara. Pinagtitinginan na sila ng mga tao sa mansyon. Ayos lang po ako. Pautal na sagot ni Amara. Dahan-dahan lang, saan ba ang kwarto mo? Tanong ni Andres. Si Aling Maricel ang sumagot para sa kanya. Hindi siya stay in dito, Sir Andres. Stay out po siya at umuwi sa kanila bago sumapit ang gabi. Marahang tumango si Andres at muli siyang tiningnan. Munti ka nang malunod. Iniwan na rin naman siya ng mga estrella at ng pinsan ni Andres. Panatag na naman ang mga ito na makitang okay na siya. Gayunpaman, nanatili pa rin sa kanyang harapan ang binata. Pasensya na po talaga. Biglang bulalas ni Amara. Bakit ka humihingi ng paumanhin? Tanong nito at halatang natatawa. Nagigilty ka para saan? Mas mahalaga ang kaligtasan mo. Mabuti na lang nakita kita at nandito kami ngayong araw. Napayuko si Amara, hindi malaman kung saan ibabaling ang sarili. Ang lakas ng tibok ng puso niya na parang siguradong maririnig ni Andres. Muling lumapit si Aling Maricel. Halika na Amara, palitan mo ang damit mo. Tumango si Amara, nagpapasalamat sa pagkakataong makalayo. Ngunit bago siya tuluyang lumakad, muling nagsalita si Andres. By the way, ako nga pala si Andres. Sabi nito na mas malumanay ang tono. Medyo nagulat si Amara at namula sa sinabi nito. Alam ko po ang pangalan mo, sir. Tumawa si Andres, isang mababa at mainit na tawa na lalo lang nagpagulo sa loob ni Amara. Nagpakilala ako dahil inaasahan kong sabihin mo rin sa akin ang pangalan mo. Ako po si Amara, sagot niya agad. Amara, ulit ni Andres, tila itinatatak sa isip ang kanyang pangalan. Pagkatapos mong magbihis, dapat umuwi ka na para makapagpahinga ka. Sasabihin ko kay Arthur na maghanda ng maghahatid sa'yo sa inyo. Bago pa siya makatutol, umalis na si Andres. Magpapalipas na muna sana siya ng oras. Kapag pumunta siya ng ganoon sa bahay, mag-aalala lamang ang kanyang lolo at lola. Bukod doon, susunduin din naman siya ni Emmanuel sa tamang oras, kaya doon na muna siya sa mansyon. Pagkatapos magbihis at magpahinga, pinilit niya pa rin magtrabaho. Nagtiklop na lang siya ng mga damit ng senyorito at dinala ni Cecil sa kwarto ng kanilang amo. Nagpunas din siya ng mga pinggan at mga baso sa kusina. Yon ang naabutan ni Andres nang pumasok ito roon. Hindi ka pa uuwi? Tanong ni Andres. Umiling naman siya kaagad. Hindi pa. Tatapusin ko na lang ang natitirang oras sa trabaho ko. Isa pa may susundo naman sa akin sa tamang oras kaya okay lang. Kapag maaga kasi akong umuwi at makita nilang medyo iika-ika ako, mag-aalala ang lolo at lola ko. Ngumiti si Andres at kumuha ng tubig. So, laking lolo at lola ka pala? Tumango naman si Amara. Oo, sila nang nagpalaki sa akin. Sila lang ang kasama ko sa buhay kaya ayoko nang mag-alala sila. Matatanda na rin naman at ayokong namomroblema. Nagpatuloy na lang si Amara sa kusina. Sila lang ang nandoon kaya medyo naiilang siya. Sinisikap na lang niyang maging deadma sa presensya ni Andres. Amara! Tawag sa kanya ng binata. Bahagya siyang napatalon kahit naman alam niyang naroon ito. Bakit po, sir? Napatingin ito. Andres lang. Mukhang sisipunin ka. Igagawa kita ng lemon juice. Bago pa makatutol si Amara, gumilos na ang binata. Wala siyang nagawa kundi hintayin ang gagawin nito. Nang matapos, inabot nito ang baso ng lemon juice sa kanya. Nag-aalinlangan si Amara bago niya tinanggap ang inaalok na inumin. Bahagya pang dumampi ang mga daliri niya sa mga daliri ni Andres. Isang kakaibang kiliti ang gumapang sa kanyang balat, dahilan para uminit ang mga pisngi ni Amara. Salamat, Andres, sabi niya rito.
Kasuwal na sumandal si Andres sa gilid ng mesa. Sigurado ka bang ayos ka na? Mabilis siyang tumango, sabay lagok ng kaunti sa juice upang itago ang kaba. Ayos na po ako. Nagulat lang po talaga ako. Munting tawa ang kumawala kay Andres. Siguro nga, medyo kinabahan ako sa'yo nang makita kitang lumbog na sa tubig. Natatakot lang na baka hindi na kita maabutang humihinga o marami nang nainom na tubig. Napayuko si Amara. Pasensya na po sa abala. Hindi po kasi talaga ako marunong lumangoy. Sa'yo baka maging madali lang kasi gusto mo naman maging Navy. Tumaas ang mga kilay nito. Alam mo, napakagatlabi si Amara. Narinig lang po ng kausap mong senyorito. Tumango naman si Andres at mahinang tumawa. Oo, gusto ko ngang maging parte ng Philippine Navy. Mahilig din ako sa dagat kaya siguro ganun. Pagkatapos ng bakasyon namin dito, diretso na akong papasok at magte-training. Hindi napigilan ni Amara magtanong. Bakit ngayon lang po? I mean, mas matanda ka po kaysa sa akin. Bakit? Ilang taon na ba ako sa tingin mo? Tanong ni Andres. Tiningnan niya ito ng mabuti. 25? Humalakhak naman ang binata. Galing manghula. Ikaw naman, 20 na? Tumango naman si Amara. Magaling ka ring manghula. Pareho silang nagtawanan. Medyo nagugulat pa si Amara dahil talagang mabait si Andres. Wala siyang kahit na anong nakikitang yabang mula rito. Pero seryoso, pasensya na sa abala kanina. Sabing muli ni Amara. Hindi ka naman abala, marahang sabi ni Andres. Mga aksidente, normal lang yan. Ang mahalaga ay ligtas ka. May lambing sa tinig ng binata na nagpainit muli sa dibdib ni Amara. Bukod sa kanyang lolo at kay Emmanuel, hindi pa siya naging malapit sa isang lalaki. Kaya naman, naninibago siya sa gaanang pakiramdam niya sa pakikipag-usap kay Andres. So, ibig sabihin, hindi ka full-time dito kasi umuwi ka? Tanong ni Andres. Ikaw lang ang kasambahin na umuwi. Oo, estudyante pa kasi ako. Saka dahil kay Aling Maricel, kaya pumayag sila na uwian ako. Tuwing bakasyon lang talaga ako dito nagtatrabaho ng maghapon. Pero kapag may pasok, minsan lang, depende sa schedule. Sagot ni Amara. Nagsisave ako para sa tuition fee ko sa kolehiyo every semester. Medyo naghahandaan na rin para sa mga susunod na year kasi siguradong magiging magastos. Napataas ang kilay ni Andres. Nag-aaral ka pa pala? Anong kurso mo? Accountancy. Sabi kasi, nakakayaman daw yon. Gusto kong maging accountant sana. CPA para kahit paano mataas naman ang sahod. Gumiti si Andres pabalik. Ang galing naman. Ibig sabihin, matalino ka. Galingan mo. Sana maging CPA ka. At ikaw rin, sana maging Philippine Navy ka na. Mahina niyang hangad dito. Sandaling nakalimutan ni Amara kung sino siya at kung sino si Andres. Nagpatuloy ang kanilang usapan tungkol sa paaralan, mga kung ano-ano at mga simpleng pangarap. Tahimik na nakikinig si Andres. Walang pagmamadali, walang pagkukunwari. Mukha talagang interesado ito sa kanya. Nainggit ako sa'yo. Alam mo ba? Sabi ni Andres. Napakurap si Amara habang nagtataka. Nainggit ako sa'yo. Alam mo ba? Sabi ni Andres. Napakurap si Amara habang nagtataka. Naiinggit po? Sa akin? Bahagya itong yumuko bago muling tumingin sa kanya. May malinaw kang goal. Minsan kasi kapag ipinanganak ka sa isang mundo na puro expectations, hindi mo na alam kung ikaw pa ba yung humahabol sa mga pangarap o ang gusto lang ng ibang tao para sa'yo. Napatingin si Amara sa binata. Hindi niya alam kung ano ang saloob, pero hindi niya naman gustong maging feeling close. Sino bang susundo sa'yo? Tanong ni Andres. Kapatid mo? Umiling naman siya kaagad. Hindi po, wala pa akong kapatid. Pero parang kapatid ko na rin naman si Emmanuel. Kababata ko po siya at siya po ang naghahatid sundo sa akin dito sa mansyon. Emmanuel? Lalaki? Tanong ni Andres at saglit na umiwas ng tingin. Maliligaw mo? Bahagyang natawa si Amara. Nako, hindi po. Kaibigan ko lang siya. Iniisip ko pa lang po na manliligaw siya, natatawa na ako. Pero gusto mo? Tumingin muli sa kanya si Andres. Kung liligawan ka, gusto mo at may pag-asa ba siya, Amara? Humalakak siyang muli. Wala po. Hindi ko po gusto si Emmanuel. Kaibigan lang po talagang turing ko sa kanya. Marahang tumango si Andres.
Lalabas ka na ba? Mamaya ka na lumabas. Tatawagan ka naman siguro ng mga bantay sa labas kapag nandyan ang sundo mo. Tumango na lang si Amara. Gusto niya pa rin namang manatili. Ayaw niya pang matapos ang oras. Gusto niya pang makausap si Andres. Pagkatapos tapusin ang huling mga gawain, pinunasan ni Amara ang kanyang mga kamay sa apron. Handa na siyang umuwi. Naghihintay lang naman sa kanya si Andres habang nakapasok ang mga kamay sa bulsa ng pantalon. Pauwi ka na? Tanong nito na may magaan ng ngiti. Tumango si Amara. Pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Opo, nag-text na sa akin si Emmanuel. Papunta na raw siya. Maghihintay ako, kasama mo. Alok ni Andres at sinamahan na siya bago pa makatanggi. Nag-alinlangan si Amara. Hindi sigurado kung tama ba na pumayag. Pero kapag si Andres na, parang ang hirap ng tumanggi. Kaya kahit tahimik lang siyang tumango, hinigpitan ang pagkakahawak sa strap ng kanyang bag. Nakatayo silang magkatabi sa harap ng gitnang mansyon ng mga Estrella. Paminsan-minsan, nararamdaman ni Amara ang mga sulyap ni Andres at pinapabilis nun ang tibok ng kanyang puso. Ilang minuto pa, narinig nila ang mahinang ugong ng isang motor na paparating. Huminto si Emmanuel at agad nang ngumiti nang makita si Amara. Ngunit nang mapansin nito si Andres, parang biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Sino to? Sumagot naman agad si Amara. Si Sir Andres, kaibigan ni Senyorito Arthur at pinsan ng fiancé ng Senyorito. Sinamahan niya lang ako maghintay rito kasi nag-aalala siya sa paa ko na medyo paika-ika pa. Napatingin naman si Emmanuel sa mga paa niya at bumaha agad ang pag-aalala. Bakit? Ano nangyari? Nahulog kasi ako kanina sa pool. Nadulas ako tapos na-sprain. Alam mo namang hindi ako marunong lumangoy kaya muntik na akong malunod. Mabuti na lang, natulungan agad ako ni Andres. Mahina niyang sabi sa kaibigan niya. Nagtagpo ang mga mata ng dalawang lalaki at may hindi maipaliwanag na tensyon ang bumalot sa pagitan ng mga ito. Hindi yun maintindihan ni Amara. Amara, halika na, sabi ni Emmanuel kay Amara at may bahid ng tensyon sa boses. Okay, sige. Tugon niya naman bago lumingon kay Andres. Salamat nga pala sa lahat ng tulong mo. Saka sa oras na rin. Bahagyang tumango si Andres sabay atras ng ilang hakbang. Ingat ka, Amara. Salamat po ulit. Sagot niya at nagbigay ng isang mabilis at mahiyain ng ngiti bago sumampa sa motor ni Emmanuel. Ramdam ni Amara ang paninigas ng katawan ni Emmanuel nang mahawakan niya ito ng marahan para balansehin ang sarili. Walang imik, pinaandar nito ang motor. Pagkarating nila sa maliit na bahay ng kanyang lolo at lola, bumaba na siya at nagpasalamat. Pero bago pa siya makapasok, pinigilan siya ni Emmanuel at marahang hinawakan ang kanyang pulso. Sandali lang, Amara. Napalingon si Amara at naguguluhan sa binata. Bakit? Anong kailangan mo? Sino yung lalaking yun? Diretsong tanong ni Emmanuel. Napakurap siya at marahang tumawa. Nasabi ko na sa'yo kanina, diba? Si Andres, isa siya sa mga bisita ng mga Estrella. Sumimangot si Emmanuel. Layuan mong lalaki na yun. Bumaha ang gulat sa mukha ni Amara. Ha? Bakit naman? Wala naman siyang ginagawang masama. Saka paano ko siya lalayuan parang amo ko na rin si Andres? Ewan, basta layuan mo parang hindi lang maganda ang kutob ko. Mariin itong sinabi at hindi makatingin ng diretso sa kanya. Parang babaero at gustong makakuha ng mga inosente dito sa atin. Mayaman na sanay makipaglaro sa mga gaya natin, pero hindi naman pananagutan hanggang sa huli. Medyo natawa si Amara sa kanyang kaibigan. Emmanuel, ka naman. Mabait siya. Mukha namang hindi siya ganon. Actually, niligtas niya ako kanina. Nahulog ako sa pool at siya ang sumagip sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, baka nalunod na ako. Wala ka nang susunduin at baka natigok na ako. Akala niya magiging okay na si Emmanuel. Pero imbes na guminhawa, lalong umigting ang panga nito. Siya lang ang nandun, pero kung ako yun, gagawin ko rin yun sa'yo, Amara. Mapait na sabi ni Emmanuel. Ngayon, bayanin mo siya. Ang galing ba? Ha? Napasimangot si Amara. Ano bang problema mo, Emmanuel? Hindi ito agad sumagot. Nakatingin lang sa lupa at parang ang daming gustong sabihin pero hindi magawa. Sa huli, pinaandar na lang nitong muli ang motorsiklo. Basta mag-iingat ka na lang ulit para walang Andres na nagliligtas sa'yo.
Pagkasabi noon, binigyan lang siya ng isang malamig na tango at pinaandar na ang motor. Naiwan si Amara, nakatanaw sa palayong si Emmanuel. Hindi niya maintindihan kung bakit gano'n ang inasal ng binata. Kung bakit parang galit ito sa isang bagay na para sa kanya ay punong-puno lang naman ng kabutihan. Napabuntong hininga si Amara. Bumaling papasok sa bahay. Magandang gabi po, Lola Sote. Si Lolo po. Napangiti naman ito. Pauwi na. Kumain ka na ba? Halika na at sumabay ka na sa amin. Umiling naman si Amara at naglapang ng ulam mula sa mansyon ng mga Estrella. Busog pa po ako. Ito nga po pala, may dala akong pininyahang manok saka cordon bleu. May chapsuy din. Ulam po nila yan doon, maraming tira kaya pwede raw po ako magdala, sabi ni Aling Maricel. Masarap po ang mga yan. Kain na din po kayo dyan. Kumain na po ako. Magpapahinga lang po ako Tumango naman si Lola Sote. Sige apo, salamat sa dala mong pang-ulam. May niluto akong sinaing na isda. Kapag nagutom ka ng alanganing oras, bumaba kumain na lang, ha? Apo la. Nag-asikasa na si Amara sa pagtulog. Nang makahiga sa kama, napangiti siya. Naalala niya na naman kasi si Andres at nananabik siyang makikita niya na naman ito kinabukasan. Lumipas ang mga araw at naging tahimik na pattern sa buhay ni Amara ang pagtatrabaho niya sa mansyon ng mga Estrella. Palagi niya na rin nasisilayan si Andres. Kung may nagbago man, yun ang paghatid sundo sa kanya ni Emmanuel. Kailangan kasi nitong lumuwas para tumulong sa pag-aalaga ng tatay na may sakit. Kahit saan magtrabaho si Amara, sa kusina, sa hardin o sa labahan, lagi siyang nasusumpungan ni Andres. Palaging bumabati at saglit na nakikipag-usap. Napuputo lang kapag tinatawag ng pinsan nito. Hi, naglalaba ka? Tanong ni Andres. Tumango-tango naman si Amara. Oo, mga bedsheet lang. Gusto mo ng tulong? Nanlaki ang mga mata niya. Nako hindi. Kaya ko na to. Ang mabuti pa dun ka na. Bakit ka ba nandito? Gusto kong makipag-usap sa'yo. Isa pa, hinahayaan ko ang pinsan ko at si Arthur na magkaroon ng solo time. Paano sila magkakalapit kung palagi akong kasama? Kaya nga kami nandito. Hindi lang sa bakasyon kundi para makilala ng pinsan ko ang senyorito ninyo. Nakangiting sabi ni Andres. Napabuntong hininga si Amara. Naiintindihan ko naman yun, Andres. Subalit hanap ka na lang ng ibang mapagkakaabalahan. Huwag kang tutulong sa akin dahil trabaho ko at binabayaran ako para sa mga ganitong gawain. Kaya huwag ka nang magpumilit. Kaya ko na to. Ako na. Kung gusto mo magkwentuhan tayo, sige, pwede. Pero hindi ka tutulong. Upo ka lang dyan. Upo ka lang dyan sa sulok. Hayaan mo lang ako. Mukhang gusto pang tumutol ni Andres, subalit wala na rin namang nagawa. Napapagod si Amara pero mas okay na ganoon. Amo niya pa rin si Andres kahit bisita ito at bahagyang nagkakalapit na sila sa isa't isa. Nag-overwork ka na naman, sabi ni Andres sa kanya. Tara, mag-break ka muna dyan. Tapos ka na namang magsampay. Pinunasan ni Amara ang kanyang mga kamay. Nahihiya siya pero hindi niya kayang tumanggi. Saan? Ano bang gagawin natin? Merienda lang, saka kwentuhan. Sagot ni Andres at tiningnan ang lamesang may merienda na. Nahihiya talaga si Amara pero mas nakakahiya kung hindi niya kakainin ang pinahanda nitong merienda. Maya-maya'y nagsalita si Amara. Andres, nakakahiya na. Nagmemerienda ako rito na parang bisita ng mga Estrella. Mahinang sabi ng dalaga. Mahirap lang ako pero kumakain ako sa mamahaling plato nila. Dapat ikaw lang. Sanay din naman ako sa hirap at nagmula ako sa hirap. Pero hindi naman nila ako pinagbawalan. Alam mo, lumaki akong iniisip ng lahat ng mga tao sa paligid mo na mayroon ako ng lahat. Alam mo, lumaki akong iniisip ng lahat ng mga tao sa paligid ko na mayroon ako ng lahat. Tumingin si Andres sa malayo. Malaking bahay, magarang kotse, mga kasambahay. Alam nila, akala nila, anumang gusto ko, kaya ko makuha kasi mayaman ang pamilyang kinabibilangan ko ngayon. Nanatili si Amara sa kanyang pwesto. Nararamdaman niyang may malalim na naiipon sa mga salita ni Andres. Pero hindi naman nila alam ang nakaraan ko. Pinili ko lang kung anong ipapakita ko. Nung 7 taong gulang ako, iniwan ako ni Mama sa orphanage. Tanda ko na hindi niya man lang ako nilingon dati. Umalis siya habang dalang sanggol ko pa nung kapatid. Ayoko siyang hanapin dahil galit ako sa kanya. Iniwan niya ako, kaya kahit kaya ko na siyang hanapin,
ayoko pa rin gawin. Wala naman kasi siyang kwenta. Patuloy ni Andres at kitang-kita niya talaga ang hinanakit at tampo ng binata sa sariling ina. May kinuha si Andres sa wallet nito. Lumang picture yun ng isang babae. Maganda, kasama ang isang batang lalaki at hawak naman ng isang baby. May picture ka ng nanay mo? Tanong niya. Tinatago mo pa rin kahit galit ka? Tumango-tango si Andres. Oo, gusto ko nang itapon pero sa tuwing ginagawa ko, hindi ko kaya. Malaking hinanakit ko. Ayoko siyang makita pero may isa ring parte sa akin na gustong malaman kung ano ba talaga ang mga nangyari noon. Nasaan na siya? Nasaan ang kapatid ko? Bakit kailangan niya akong iwan sa orphanage at hindi na balikan? Hinawakan ni Amara ang kamay nito. Gusto niyang sabihing malaki rin ang hinanakit at tampo niya sa kanyang ina na umiwan sa kanya. Galit siya sa ina na iniwan siya sa kamag-anak na umalila at naging malupit sa kanya noong bata pa siya. Nung una, nang tumagal ako sa orphanage, akala ko wala nang mag-aampun sa akin. Sabi ni Andres at may bahid ng paitang tawa. Hanggang sa may mag-asawang nag-ampun sa akin. Sila yung pamilya mo ngayon? Tanong ni Amara. Hindi. Sa labas, parang perpekto sila. Mayaman, respetado. Pero sa likod ng mga pinto, huminga ng malalim si Andres. Parang ayaw nang balikan ng madilim na nakaraan. Tinatrato nila ako na parang wala akong halaga. Parang ako'y isang pasanin na kailangan nilang tiisin para lang magmukhang mabuti sa mata ng lipunan. Tinuring nila akong hayop sa halip na anak. Inampun lang nila ako para mukha silang masayang pamilya. Pero ang totoo, grabe kong saktan, sigawan at wala akong natatanggap na pagmamahal mula sa kanila. Pasensya na, mahinang sabi ni Amara at mas humigpit ang hawak sa kamay nito. Ngumiti si Andres ng bahagya. Hindi mo kasalanan. Sa huli, natagpuan ako ng mga magulang ko ngayon. Sila ang nagsalba sa akin. Hindi nila ako totoong anak at may mga anak-anak kanila. Pero sila ang mga nagmamahal sa akin at inampun nila ako. Binigyan nila ako ng pangalawang pagkakataon. Sila nagligtas sa akin mula sa mga unang umampun sa akin. Naluha si Amara. Hindi niya mapigilan ang kanyang emosyon. Naaalala niya kasi sina Lola Sote at Lolo Domeng. Pareho lang sila ni Andres. Parehong sinalba ng mga taong nagmamahal sa kanila ngayon. Magkapareho pala tayo. Nanginginig ang boses ni Amara pagkatapos ng ilang saglit. Ang nanay ko, iniwan niya ako nung bata pa ako. Iniwan ako sa mga kamag-anak. Hindi ko nga alam ang itsura nun. Sabi, saglit lang daw. Babalikan naman ako, pero hindi na bumalik. Bumaling si Andres sa kanya ng buo. Pinunasan nito ang kanyang mga luha pero mas lalo lang siyang napaiyak. Sinaktan nila ako. Patuloy ni Amara. Hindi rin ako minahal ng mga kamag-anak ko. Tinato nila ako na parang basura. Ayaw nila akong alagaan, pag-aralin, ginugutom, hinahampas ng kung ano-ano kapag may maling nagawa sa utos nila. Pinilit niyang huminga ng malalim. Hindi niya pa naikikwento ng ganoon sa iba ang nangyari sa kanya noon. Ayaw niya na kasing buksan pa't maalala. Pero sa harap ni Andres, mabigat man ang lahat, parang okay lang dahil alam niyang gagaan din pagkatapos. Pero pagkatapos, dumating sa buhay ko ang lolo at lola ko. Simple lang silang mag-asawa at naging kapitbahay namin. Nakita nilang lahat ng ginagawa sa akin ng mga kamag-anak ko. Kaya nilaban nila ako. Sinabi sa mga kamag-anak ko na sila na lang ang mag-aalaga. Pumayag naman din dahil nga ayaw naman talaga ako alagaan ng mga kamag-anak ko. Dito na kami lumipat pagkatapos. Alam mo, ang lolo at lola ko, wala silang yaman. Wala silang ganong pera. Pero may puso sila na malaki at ipinaggalaban ako sa araw-araw. Kinuha nila ako at pinalaki nila ako na parang apo nila. Kaya nga palagi kong hiling sa Diyos na bigyan pa sila ng mahaba pang oras dito sa mundo. Hayaan man lang muna akong makabawi. Kaya talagang sinisikap kong makapagtapos ng pag-aaral. Kahit saglit lang, maparanas ko sa kanilang mga bagay na hindi nila naranasan. Nagkatinginan sila ni Andres. Alam ni Amara na nagkakaintindihan silang dalawa. At habang tumatagal, hindi niya namalayan na mas lumalalim pa ang ugnayan nilang dalawa. Maswerte pa rin tayo sa kabila ng lahat. Mahinang sabi ni Andres. Ang tunay na pamilya, hindi tungkol sa dugo. Ang tunay na pamilya tungkol sa mga nananatili at sa mga taong kaya tayong piliing mahalin. Marahan siyang tumango. Maswerte nga tayo, Andres.
At sa sandaling yon, napagtanto ni Amara na may isang taong kayang intindihin ang lahat ng sakit na naranasan niya noon. Masaya siyang si Andres, ang tao na iyon. Sa mga lumipas pang buwan, naging mas malapit pa sila ni Andres. Masaya si Amara at hindi niya puputulin ang kasiyahang iyon. Natutuwa siyang nakilala niya ng mas mabuti pa ang bisita ng mga estrelya. Andres, puno ng kuryosidad na sabi niya rito, bakit mo pinili ang pagiging sundalo para tahaking daan sa future mo? I mean, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo, ng karahasan, ng sakit, bakit mo gustong maging bahagi ng mundong yon? Lumingon sa kanya si Andres mula sa palubog na araw na pinagmamasdan nila kanina. Komplikado. Siguro nararamdaman kong kailangan kong protektahan ang sarili ko ngayon. Matagal akong binabalikan ng mga alaala ko na parang wala akong nagawa kasi bata pa ako noon. Parang wala akong kontrol sa buhay ko, sa hinaharap ko. Ang karahasan, hindi ko na gustong maranasan ulit. Pero pinili ko to dahil gusto kong maging malakas at tumayo sa sarili kong mga paa. Navy din ang target ko para cool namang tingnan. Bahagya siyang napairap. Cool? Natawa naman ito at pinindot ang kanyang dimples. Joke lang, syempre, gusto ko nga ng dagat. Tumagos ang tingin ni Andres sa kanya. Kailangan kong maramdaman na kaya kong protektahan ang sarili ko. Protektahan ang mga bagay na sa akin nang hindi ako nagiging biktima, nang hindi ako laging nasa awa ng iba. Kapag natupad ang pangarap kong maging Navy, feeling ko doon pa lang ako magkakaroon ng kontrol sa buhay ko. Pinag-isipan ni Amara ang mga salita ng binata. Nagdadalawang isip siya bago magtanong ng isa pang tanong. Alam niyang may kinalaman ito sa isa pang bahagi ng buhay ni Andres, pero hindi niya rin talaga napigilan. Pero bakit hindi na lang mag-settle at maging negosyante katulad ng mga adoptive parents mo? Mayaman sila at may negosyo, hindi ba? Pwede mong makuha ang buhay na yun ng walang kahirap-hirap. Medyo humihina ang boses ni Amara habang tinatanong iyon. Umaasa na hindi siya lalampas sa boundaries nilang dalawa. Ngumiti si Andres ng bahagya, ngunit walang kaligayahan sa ngiti nito. Totoo, kaya ko at inaalok nila sa akin ang lahat. Pera, kapangyarihan, lahat ng mga luho na gusto ko. Pero hindi ko yung gusto. Hindi ko gustong mabuhay sa isang buhay na itinayo sa pundasyon ng ibang tao. Parang peking buhay. Hindi ko kayang pahalagahan dahil ibang nagpakahirap. Ang mga magulang na umampun sa akin, mabubuting tao sila pero hindi silang tunay kong pamilya. Kahit na ituring nila ako na parang kanila, alam kong hindi pa rin ako kabilang. May sarili silang mga anak, mga kapatid ko na mababait naman sa akin kahit papaano at laging nag-aaway tungkol sa kung sino ang dapat magmana ng mas marami. Kung sino ang karapat-dapat sa kayamanan nila. At ako nasa gitna. Alam kong wala akong karapatan sa kahit na ano. Hindi talaga. Hindi na ako nakikipag-agawan pa. Hindi ko gustong maging bahagi ng ganoong laban. Bahagi ng ganoong mundo. Lahat tungkol lang sa estado, yaman at mga titulong hindi ko gusto. So, anong gusto mo kung ganon? Mahinang tanong ni Amara. Gusto kong magtayo ng sarili kong buhay, sagot ni Andres. Gusto kong gumawa ng pangalan para sa sarili ko. Gusto kong mabuhay ng simple, walang dalang pasanin, walang mga expectations. Isang buhay na matatawag kong sa akin. Isang sandali ng katahimikan ang dumaan sa pagitan nila at nakita ni Amara ang taos-pusong intensyon sa mga mata ni Andres. Dahan-dahang napansin niyang nahulog siya sa binata sa paraang hindi niya inaasahan. Bumilis ang tibok ng puso niya nang mapagtanto na sobrang lapit nila sa isa't isa. Kaunti na lang at mahahalikan na siya ng binata. At bago pa man sila magsalo sa isang halik, isang tinig ang pumagitna sa kanila. Pasensya na po, Sir Andres, sabi ni Cecil. Hinahanap po kayo ng senyorito? Nagulat si Amara at dali-daling tumayo. Hindi na siya lumingon dahil baka tuksuhin pa siya ni Cecil. Diretso na siyang pumasok sa loob para magtrabaho ulit. Habang naglalakad pa palayo, malakas pa rin ang tibok ng kanyang puso. Ano yon? Muntik na. Hindi niya alam, pero parang may pakiramdam siya na magbabago ang lahat simula ng araw na iyon. Habang tumatagal, mas nagiging close na sila ni Andres. May mga simpleng pasulyap-sulyap, mga lihim na tinginan at mga ngitian. Medyo nakakakabang ganong damdamin pero nasisihan talaga siya. Parang ayaw niya nang matapos pa. Gayunpaman, hindi maalis sa isip ni Amara ang pakiramdam na may mali kay Emmanuel nitong mga nakaraang araw.
Bumalik na kasi ito dahil magaling na ang tatay na naisugod sa ospital. Bawat pagkakataon na magkasama sila, hindi niya maiwasang maramdaman ang banayad na tensyon sa kanilang pagitan. Palagi na lang itong naiinis at kapag nag-uusap sila, tipid na lang ang mga salita ng kanyang kaibigan at madalas ay iniiwasan ang mga mata niya. Hindi niya maintindihan kung bakit. Matagal na yung bumabagabag sa kanya at ngayon ay hindi na siya nakatiis pa. Emmanuel, pwede ba kitang tanungin? Kumunot ang noo nito. Ano yun? Bakit ka parang laging galit nitong mga nakaraan? Napansin ko kasi, puna ni Amara at matamang tumingin dito. Parang galit ka sa akin ng walang dahilan. Wala yun, bulong ni Emmanuel na tila ayaw pag-usapan. Ngunit alam ni Amara na may higit pa roon kaysa sa isang simpleng masamang araw. Ang distansya, ang malamig na pag-uugali, hindi ganoon si Emmanuel. Hindi, pagtanggi ni Amara. Hindi ito wala lang. Gusto kong malaman. Matagal na tayong magkaibigan at ngayon parang iniiwasan mo na ako. Kung may problema, sabihin mo sa akin. Kung ayaw mo na rin akong sunduin, sabihin mo lang. Matagal na katahimikan ang namutawi sa pagitan nila. Nagbago ang ekspresyon ni Emmanuel. Sige, mariing sabi ng kaibigan niya. Gusto mong malaman ng totoo? Tumango si Amara. Oo, para maayos nating dalawa. Hindi yung galit ako. Galit ako sa sarili ko. Puno ng emosyon na sabi ng binata. Kasi matagal na kitang mahal, Amara. Matagal na at nagsisisi akong hindi ko pa inamin noon kung kailan marami akong pagkakataon. Palagi kong tinatangkang itago, nagkukunwaring hindi ko nararamdaman yun. Pero ang totoo, mas mahal kita kaysa sa isang kaibigan. Sa tingin mo, mag-aaksaya ako ng panahon ng ganito para sa isang kaibigan lang? Umawang ang bibig ni Amara. Nakatingin siya kay Emmanuel. Naguguluhan ang kanyang isip sa mga sinasabi nito. Hindi ko alam kung bakit hindi ko sinabi sa'yo. Patuloy ni Emmanuel at puno ng pagkabigo ang boses. Siguro, akala ko hindi mo ako mamahalin. Hindi mo ako makikita ng ganun. Ayoko masira ang pagkakaibigan natin kasi baka lumayo ka kapag umamin ako. Pero tuwing nakikita kita kasama si Andres, sobrang sakit, Amara. Para bang tinitinan mo siya ng paraan na hindi ko inasahan at titinan mo ako. Naramdaman ni Amara ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi niya inaasahan yon. Hindi niya alam kung paano pagagaanin ng lahat, kung paano hindi niya ito sasaktan. May pagtingin ka sa kanya, hindi ba? Nanginginig ang boses na tanong ni Emmanuel. Mas mahal mo siya kaysa sa akin. Kahit ilang buwan pa lang, mas hulog na hulog ka na sa kanya. Samantalang ako na matagal nang nasa tabi mo, hindi ka malang nagkaroon ng ganyang damdamin sa akin. Natuyo ang lalamunan ni Amara. Muling bumukas ang bibig niya ngunit walang lumabas. Hindi niya kayang tumingin kay Emmanuel. Huwag mo na akong tanungin kung bakit. Mahinang sabi ng binata. Pero, bakit hindi ako? Bakit siya? Ano, dahil mayaman ba siya? Amara, nag-aaral din ako katulad mo. Kapag naging engineer ako, sa tingin ko naman kaya kitang buhayin. Pasayahin kahit hindi tayo sobrang mayaman. Naninikip ang dibdib ni Amara. Hindi niya pa nakikita si Emmanuel sa ganoong anggulo. Sobrang tapat, sobrang mahina. Pinilit niyang maghanap ng tamang mga salita pero mas mahirap yon kaysa sa akala niya. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na hindi niya rin maintindihan sa kanyang sarili? Hindi dahil doon, sabi ni Amara, ang boses ay halos isang bulong. Hindi ito tungkol sa kung mayaman ka o hindi, Emmanuel. Hindi yaman ang habol ko kay Andres. Hindi ko din alam kung bakit. Basta may nararamdaman ako para sa kanya. Hindi ko to kayang ipaliwanag. Hindi ito katulad ng nararamdaman ko sa'yo. Pumikit siya saglit. Hindi sigurado kung may kwenta bang sinabi niya. Sa kanya iba. Hindi ko alam kung bakit. Basta nararamdaman ko yun kapag kasama ko si Andres. Sana maintindihan mo na hanggang kaibigan lang ang turing ko sa'yo. Para sa akin, kaibigan lang kita. Tumingin si Emmanuel sa kanya. Pero matagal na tayong magkakilala, Amara. Palagi ako nandyan para sa'yo. Paano madaling nahulog ang damdamin mo kay Andres? Hindi nakasagot si Amara. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi rin niya alam ang sagot. Walang ideya si Amara kung bakit ganoon pagdating kay Andres. Dahan-dahan niyang hinawakan ang braso ni Emmanuel.
Hindi ko alam kung anong sasabihin, Emmanuel. Hindi ko kailanman gustong saktan ka. Umiwas ng tingin ng binata at puno ng kalungkutan ng mga mata. Mahal kita, Amara. Paano nararamdaman ko? Napalunok si Amara. Sorry. Hindi niya gusto saktan ng kanyang kaibigan, pero hindi niya ito pipiliin dahil wala naman talaga siyang nararamdaman. Sa mga lumipas na araw, iniwasan na siya ni Emmanuel. Naiintindihan niya kung bakit ganoon. Kahit nalulungkot para sa kanilang pagkakaibigan, naiibsa naman yon dahil sa mga paglalapit nila ni Andres. Aalis na ako bukas, mahinang sabi ni Andres. Nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Talaga? Sa bagay, tapos na rin naman ang bakasyon. Ako nga rin, mag-aaral na. Pero, babalik ka pa ba rito? May pinipigil ng ngiti si Andres. Oo, babalik. Baka pilitin na rin sina mama at papa na bumili ng property dito. May babalikan ako. Talaga? Babalik ka? Dahil ba kay Senyorito Arthur? Tanong ni Amara, nananabik sa magiging sagot nito. Tumawa naman si Andres. Ano gagawin ko kay Arthur? Basta, huwag ka na magtanong. Babalik ako. Pangako, babalik ako. May bahagi kay Amara na gustong umasang siya ang babalikan. Pero may bahagi rin na hindi. Ayaw niyang paasahin ang kanyang sarili, lalo na't nagkakalayo na sila. Sigurado rin na mas maraming magagandang babae sa lugar ng mga ito. Pero bago ito umalis sa lugar nila, hindi pa nagbubukang liwayway, nakita niya si Andres papunta sa kanilang tahanan. Bahagya niyang naibuga ang kapeng iniinom. Andres? Tanong ni Amara. Sino yan, apo? Sabi ng kanyang lolo Domeng. Tumikhim si Amara at binuksan agad ang pinto. Kaibigan ko po at bisita po ng mga Australia. Papunta po rito, saglit lang. Nataranta siya, hindi niya alam kung bakit naroon si Andres. Bago pa siya makapag-isip ng maayos, kumatok na si Andres sa pintuan sa maayos at magalang na paraan. Magandang umaga po, bati ni Andres, bahagyang yumuko bilang pagalang. May dala itong mga bulaklak at mga pagkain at prutas. Nanatili si Amara sa likod ng kanyang lola Sote. Nagmamasid na parang batang nahuling nagnanakaw ng cookies. Sino ka? Tanong ni Lolo Domeng ng direkta at may gulok pa sa tagiliran. Ako po si Andres, Lo. Sagot ni Andres at agad na tumindig ng mas tuwid. Nandito po ako para formal na sabihin na nais ko pong maniligaw kay Amara. Suminghap si Amara. Hindi siya makapaniwala. Parang nananaginip lang siya. Napapangiti siya pero kinurot naman siya kaagad ni Lola Sote. Akala mo ganun lang yung kadali? Tanong ni Lola Domeng. Akala ng mga kabataan ngayon, ang pag-ibig ay puro dalaw at matatamis na mga salita lang. Hindi ganun. Responsibilidad ang pinapasok mo. Kapag ginusto mo ang apo namin, obligasyon mo na siya. Alam ko po yan, Lo. Sagot ni Andres at saglit na napatingin sa kanya. Kaya nga po ako narito. Para ipakita sa inyo ng maayos. Gusto ko pong patunayan ang sarili ko sa inyo at sa kanya. Seryoso po ako. Babalik at bibisita po ako tuwing may pagkakataon. Kapag wala pa akong training o hindi abala sa pag-aaral. Hindi ko rin naman po gustong gambalain araw-araw si Amara dahil nag-aaral pa rin po siya. Namumula ang kanyang mga pisngi. Gusto niya nang lumubog sa hiya at kaba. Ang lakas ng loob ni Andres para ligawan siya sa harap ng kanyang lolo at lola. Pinagmasdan ni Lolo Doming si Andres ng matagal bago lumingon kay Amara. Amara, ano ang gusto mo? Napalunok siya. Gusto ko po siyang makilala pa ng mas mabuti, Lolo. Totoo yun. Kahit nanginginig siya sa kaba, alam niyang may isang bagay kay Andres na gusto niyang mas maintindihan pa. Ngumiti si Lola Sote ng magiliw at marahang hinawakan ang kamay ni Andres. Kami ay simpleng tao lang. Hindi mayaman ang aming apo, pero mapagmahal yan at ginto para sa amin ni Domeng. Hindi kami humihingi ng maraming regalo mula sa'yo. Ang tanging hiling namin ay ang sino mang magmamahal sa aming apo, huwag sana siyang sasaktan. Parang hinaplos ang puso ni Amara sa sinabi ng kanyang lola. Sa mga ito siya nakahanap ng pagmamahal at pag-aaruga. Ngunit hindi pa tapos si Lolo Domeng. Nag-aalala kami, Andres. Marami na kaming nakita sa buhay. Madaling mangako kapag bata ka pa. Madaling magbigay ng pag-asa at iwanan na lang kapag dumating ang hirap.
Sigurado ka ba na hindi mo lang siya pinaglalaruan? Tumindig pa ng mas tuwid si Andres, matapang na tumingin sa mga mata ng kanyang lolo at lola. Hindi ko po bibigyan si Amara ng pag-asa kung hindi ko po itutuloy. Hindi ko po balak na mangako at pagkatapos ay mawala na lamang. Maaring hindi po ako laging narito dahil sa pag-aaral ko. Pero sa tuwing magkakaroon po ako ng oras, babalik po ako rito. Patutunayan ko po sa inyo sa gawa at hindi lang sa salita. Pagkakatiwalaan namin ang desisyon ni Amara, sabi ni Lolo Domeng. Kung saan siya masaya, doon kami. Kinagat ni Amara ang kanyang labi upang pigilan ang pag-iyak. Napuno ng emosyon ng dibdib niya, pasasalamat, kaba at pagmamahal para sa mga taong palagi siyang minamahal at inuunawa. Nagsimula na ngang dumalaw si Andres tuwing may pagkakataon ito. Sa simula, hindi alam ni Amara kung papaano kikilos sa harap ni Andres kapag nandoon ang kanyang lolo at lola. Pero may paraan si Andres para iparamdam sa kanya na kampante ito. Magalang ang binata, matyaga at hindi siya minamadali. Gusto mo talaga dito, no? Tanong ni Andres habang pinagmamasdan siya ng may malambot na tingin. Napatingin si Amara sa binata at ngumiti. Oo naman, para sa akin ito ang ligtas kong lugar. Simple lang pero puno ng pagmamahal. Kahit na kapag nagtatrabaho ako sa Maynila, dito pa rin ako uuwi kapag bakasyon kasama sina lolo at lola. Dahan-dahang tumango si Andres. Gusto ko naman sa lugar na to dahil dito tayo nagkakilala. Uminit ang mga pisngi ni Amara at napalingon siya sa malayo. Palagi talagang ginigising ni Andres ang bawat emosyon niya. Amara, tawag nitong muli. May tatanong sana ako sa'yo. Napalingon si Amara sa binata. Ano yon? Kung dumating ang araw na magsawa ka sa pagdalaw ko, kung maramdaman mong ayaw mo na nito, sabihin mo lang. Aalis agad ako. Ayokong maging hindi ka komportable. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Bakit mo naman nasabi yan? Napayuko si Andres. Kasi alam kong hindi ako madaling mahalin. Marami akong pasan sa buhay. Ayokong maramdaman mong obligado kang mahalin ako dahil lang sa effort kong magpabalik-balik dito. Ibinaba ni Amara ang mga dala niya at marahang hinawakan ang kamay ni Andres. Hindi ako obligado. Pakiramdam ko maswerte ako kasi binigyan mo ako ng ganitong klase ng atensyon. Napakislot si Andres at halatang nagulat. Pakiramdam ko, nakikita mo ako. Dagdag pa ni Amara. Pakiramdam ko, hindi lang ako basta nabubuhay. May saya at may kulay. Hindi mo ako pinipilit kaya wala naman akong dahilan para hindi ako maging komportable sa'yo. At sa sandaling yon, napagtanto ni Amara ang isang bagay. Hindi lang siya basta nahuhulog kay Andres. Minamahal niya na talaga ang binata. Nang sumapit ang gabi, hinatid ni Amara si Andres sa sasakyan nito. Sandali silang nagkatitigan at napangiti sa isa't isa. Uwi ka na, sabi ni Amara. Gusto pa kitang makasama. Pwede ba akong umupo? Mahina nitong tanong. Umupo na muna sila sa bangko sa labas. Mahangin doon, kaya walang problema. Nasa loob na ng bahay ang lolo at lola ni Amara na parehong tulog na. Ang ganda! Kapag dito talaga sa inyo, kitang-kitang bituin sa langit. Bulong ni Andres. Tumango si Amara. Oo, habit ko rin talaga silang titigan lalo na kapag mabigat ang loob ko. Bahagyang tumawa ang binata. Mabuti naman. Sumulyap si Amara kay Andres sa liwanag ng buwan na silayan niya ang mukha ng binata. Paglingon ni Andres sa kanya, nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang nagsalita. Ngunit tila may nagbago sa hangin sa pagitan nila. Amara, bulong ni Andres. Ayoko madaliin ka. Hihintayin kita gaano man katagal. Mabilis ang tibok ng puso ni Amara. Paano kung hindi na kita hahayaang maghintay? Bahagyang lumaki ang mga mata ni Andres, tila naghahanap ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Nang wala itong makita, banayad na nitong hinaplos ang kanyang pisngi. Sigurado ka? Bulong ni Andres habang garalgal ang boses. Imbes na sumagot ng salita, lumapit si Amara, pinapawi ang agwat sa pagitan nila. Sumalubong si Andres at dahan-dahang hinawakan ang pisngi niya nang magtagpo ang kanilang mga labi. Sa simula, marahan ng kanilang halik. Parang kapwa sila hindi makapaniwala. Ngunit kalaunan, lumalim iyon.
Hindi nagmamadali o nang aangkin pero sapat na para ibuhos ang kanilang mga damdamin. Nang magkahiwalay sila, kapwa sila hingal, magkadikit pa rin ang kanilang mga noo. First kiss ko yon, bulong ni Amara, isang munting tawa ang kumawala mula sa kanyang mga labi. First boyfriend din kita, lahat ng first ko, sa'yo ko nararanasan. Ngumiti si Andres. Kung ganon, sisiguraduhin kong ikaw na rin ang huli ko at ganoon ka rin sa akin. Simula ng gabing yon, naging masaya ang kanilang pagsasama kahit na mas madalas lang silang magka-text o magkatawagan. Ayos lang, kaya kapag bumibisita si Andres sa kanya, para silang nananabik. Hindi nila mapigilan ang mga sarili. Parang bawat oras na magkasama sila, palagi na lang kulang at hinding-hinding magiging sapat. Mahal kita. Pakakasalan kita ba ng araw? Sabi ni Andres at inayos ang kumot sa mga hubad nilang katawan. Napangiti naman si Amara at sumandal sa dibdib nito. Mahal din kita, Andres. Yun ang buhay na tinatamasa nila. Sobrang kalmado pero sobra ring puno ng pananabik ang relasyon nilang dalawa. Sa mga lumipas na taon, naging CPA na si Amara. Magkatabi lang ang building na pinapasukan nila ni Emmanuel kaya nakikita niya ito madalas. Subalit hindi na gaya nun, hindi na sila nagpapansinan. Samantala, nagtitraining na si Andres. Hindi niya ito madalas nakakausap dahil parehong abala sila sa mga buhay. Gayunpaman, alam niyang matatag pa rin ang kanilang relasyon. Pero sisirain yon ng isang katotohanan mula sa kanilang nakaraan. Lola naman, bakit ka naglilinis ng bodega po natin? Tanong ni Amara na kauwi lang sa probinsya nila. Tumawa naman si Lola Sote. Hayaan mo na. Exercise ko na rin ito. Pumasok siya sa bodega. Nakita niya ang ibang gamit doon, maging ang mga gamit pang bata. Aalis na sana siya pero nahulog niya yon. Pinulot ni Amara ang mga gamit. Natigilan siya nang makita ang isang picture. Umawang ang kanyang bibig. Isang babae yon, buhat ang isang baby at isang batang lalaki sa tabi nito. Kaparehong kapareho yun ang picture na ipinakita sa kanya noon ni Andres. La, saan po galing ang mga gamit na to? Itong picture, tanong niya kay Lola Sote. Tinignan naman ito ang larawan. Galing yan sa mga kamag-anak mo nang kinuha ka namin. Binigay nilang mga gamit mo. Yang picture na yan, siya ang nanay mo at siya naman ang kapatid mo. Nang hina ang mga tuhod ni Amara, lumabas agad siya ng bodega at pumunta sa kanyang kwarto. Tinignan niya ng mabuti ang larawan. Pakiramdam ni Amara, mababaliw siya ng sobra. Hindi pwede to. Hindi ko pwedeng maging kapatid si Andres. Tahimik na bumuhos ang kanyang mga luha. Nanginginig ang mga labi niya. Ilang taon silang nasa isang relasyon. Mahal nilang isa't isa sa ibang paraan. Higit sa lahat, marami na silang nagawa higit pa sa isang halik. Iniisip niya pa lang, pakiramdam niya sobrang immoral na nilang dalawa. Simula nang malaman iyon, hindi niya alam kung paano sasabihin kay Andres. Hindi niya rin sinasagot ang mga tawag o ang text nito. Nasa kalagitnaan nito ng training at ayaw niyang maguluhan ito katulad niya. Nahihirapan siya. Palagi niyang iniisip kung gaano ka-immoral ang mga ginawa nila. Sobrang stress na si Amara, hindi makapag-focus sa trabaho at kung ano-ano ang iniisip. Okay ka lang? Tanong ni Emmanuel sa kanya. Hindi na napigilang lumapit nang makitang hinang-hina siya. Tumulo ang kanyang mga luha. Emmanuel, unti-unti siyang nawala ng malay. Nagising na lang siyang nasa ospital na. Nasa tabi niya si Emmanuel na nag-aalala sa kanya. Mabuti at gising ka na. Masyado ka raw stress, over fatigue. Hindi ko tinawagan ng lolo at lola mo. Siguradong mag-aalala ang mga yon. Ano bang ginagawa mo? Alam kong gusto mong kumita ng pera pero magtira ka para sa sarili mo. Isa pa, nasan ba yung boyfriend mo? Pinapabayaan ka ng ganito. Naiinis na sabi ni Emmanuel. Tumulo na naman ang mga luha ni Amara. Hindi ko siya boyfriend. Hindi pwede. Hindi niya na napigilang humagulgol. Hinayaan na lang siya ni Emmanuel at mahigpit na niyakap. Hindi ito nagtanong ng kahit na ano at ipinagpapasalamat niya iyon. Hindi kaya ni Amara na sabihin sa ibang tao ang kanyang natuklasan.
Kung nandidiri na siya sa mga ginawa nila ni Andres, paano pa kaya ang ibang tao? Sigurado mapag-uusapan sila at yon ang ayaw niyang mangyari. Simula ng araw na yon, naging malapit silang muli ni Emmanuel. Hindi ito nagtatanong ng kahit na anong problema pero sinusubukan nito na pasayahin siya sa sarili nitong pamamaraan. Hanggang isang araw, dumating si Andres sa apartment niya. Saktong nandoon pa si Emmanuel kaya nakita niya ang galit ni Andres. Subalit, pinilit pa rin itong maging kalmado. Hinawakan siya ni Andres sa kamay. Amara, bakit hindi ka sumasagot sa mga tawag at text ko? Ano bang nangyari sa ating dalawa? Anong problema natin? Inalis ni Amara ang kamay at umiwas ng tingin. Naninikip ang kanyang dibdib sa tuwing naaalala niyang kuya niya ito. Mahal nilang isa't isa pero mali sa mga mata ng lahat ang mayroon sa kanila. Sinapo ni Andres ang mukha niya. Amara, please, kausapin mo ako. Kung anong problema, ayusin natin. Hindi ako makapag-isip ng maayos habang nasa training na ganito tayong dalawa. Umalis ka na. Saad ni Amara at pilit pinapatatag ang boses. Amara, umalis ka na sabi. Sigaw niya. Ayokong makita ka pa. Hindi na rin napigilan ni Andres ang sumigaw. Ano? Bakit? Bigyan mo ako ng magandang dahilan. Mahal kita at kapag nararamdaman kong nawawala ka, sa tingin mo, hahayaan ko lang yun. Lumabas si Emmanuel at hinila siya papunta sa likod nito. Huwag mong sigawan si Amara. Umigting ang panga ni Andres. Umalis ka! Nag-uusap kami! Hindi komportable sa'yo si Amara. Baka kung ano pang gawin. Napasigaw si Amara nang biglang sinapak ni Andres si Emmanuel. Lumapit agad siya sa kanyang kaibigan at masamang tiningnan si Andres. Tumayo siya at tinulak ang kanyang nobyo. Umalis ka na rito! Bayolente ka! Bulyaw niya rito. Mahigpit na hinawakan ni Andres ang mga kamao niya. Hindi ako aalis! Ako ang boyfriend mo kaya mag-uusap tayo. Hindi na kita boyfriend. Ayoko na sa'yo. Maghiwalay na tayong dalawa. Sunod-sunod niyang sigaw. Namuo ang mga luha ni Andres at bakas ang sakit sa mukha nito. Ano sinasabi mo? Amara, sa tingin mo papayag ako? Hindi mo ko pwedeng iwan. Iiwan kita. Pinilit niya itong itinulak. Iiwan kita dahil si Emmanuel ang mahal ko. Narinig mo ba ako? Ha? Siya nang mahal ko. Buntis ako at siyang ama. Tuluyang nanghina si Andres sa mga sinabi niya. Umiwas ng tingin si Amara. Mas mabuti pang magsinungaling siya dahil mukhang wala talagang balak si Andres na pakawalan siya. Parang kahit malaman pa nitong magkapatid sila, dahil mahal ang isa't isa, mawawala na ito ng pakialam. Kaya habang maaga pa, at si Amara ang kayang mag-isip ng tuwid, siya na ang puputol sa pagkakamali nilang dalawa. Simula ng araw na yon, hindi niya na muling nakita pa si Andres. Humingi na rin naman siya ng tawad kay Emmanuel na ginamit niya ito para roon. Nilinaw niya rin hanggang magkaibigan lang sila dahil ayaw niya itong bigyan ng pag-asa. Bukod doon, kahit hindi sabihin, alam niyang may nararamdaman na si Emmanuel sa katrabaho nito. Para ipahinga ang utak at damdamin, umuwi na muna siya sa probinsya. Nag-file siya ng leave. Kailangan niya ng pahinga dahil kung hindi, talagang mababaliw na siya. Wala na kayo ni Andres? Gulat na tanong ni Lola Sote. Bakit naman? Marahan siyang tumango. Wala na po, nagkasawaan lang pula. Sige na po, pahinga na po ako. Ilang linggo rin siya nagpahinga. Umiwas din siya sa mga tanong. Gayunpaman, isang mas matinding katotohanan ang magiging solusyon sa lahat ng problema nila. Sino ka at anong kailangan mo? Tanong ni Lolo Domeng sa binatang bumisita sa bahay nila. Ngumiti naman ito. Ako po si Lorenzo Santibanez. Nandito po ako para sa kapatid ko, kay Amara. Nabitiwan ni Amara ang sandok na hawak niya. Kapatid? Ngumiti naman si Lorenzo. Oo, kapatid. Ako ang kuya mo. Gulong-gulong ang isip ni Amara. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya maintindihan ang mga nangyayari. Si Andres ang alam niyang kapatid, pero yon at may lumitaw na nagpakilala bilang kapatid niya. Mas lalo siyang nagulat nang makita si Andres mula sa bintana. Maangas itong bumaba ng sasakyan. Naka-shades pa at naka-caterpillar boots. Mas lumaki ang katawan dahil sa training. Wala nang bakas ng binatang sinaktan niya. Napalunok si Amara at mas lalong kinabahan. Andres! Tuwang-tuwa na sabi ni Lola Sote.
Nagbalik ka, apo. Nalungkot ako nang sinabi ni Amara na naghiwalay na kayo. Napangiti si Andres sa kanyang lolo at lola. Nagmano at niyakap ang mga ito. Namiss ko po kayo. Pumunta po ako rito at bumalik. Titingnan lang po kung may lalaki ang tiyan pagkatapos ng ilang buwan. Nanginig ang mga tuhod ni Amara. Ilang taon niya nang naging boyfriend si Andres, pero mula noon hanggang ngayon, hindi nagbabago ang nararamdaman niya para rito. Maya-maya nasa sala na sila. Kinausap niya si Lorenzo. Wala akong ideya na hindi ako isang Santibanyes. Nalaman ko lang dahil sa isang aksidente. Hindi ko kamatch ang mga magulang ko. Gulong-gulo kaming lahat. Kaya hinanap namin ang totoo nilang anak at nahanap ko si Andres. It turns out na pinagpalit kami noon ng nanay natin. Saad ni Lorenzo. Kumuyom ang mga kamao ni Amara. Nasaan na si nanay? Napayuko si Lorenzo at bumuntong hininga. Patay na siya. Ayon sa investigasyon, pagkatapos niya kayong ipamigay ni Andres, nagpakamatay siya. Siguro dahil sa dami ng problema nun, hindi niya kinaya at iniwan siya ng asawa niya. Ng tatay natin, na wala na rin ngayon. Nanginig ang mga labi ni Amara. Hindi siya makapaniwala. Kung ganon, maling katotohanan palang pinaniniwalaan niya. Napatingin siya kay Andres na mariing nakatitig sa kanya. Umiwas agad siya ng tingin. Ngumisi si Lorenzo at saglit na sumulyap kay Andres. Mukhang nawindang ka. Baka inakala mong kapatid mo si Andres, pero hindi. Ako ang kapatid mo at isa siyang Santibanyes. Sa tingin ko, may kailangan kayong pag-usapan ng ex-boyfriend mo. Masamang tumingin si Andres kay Lorenzo. Sinong may sabing ex ako? Tumawa naman si Lorenzo. Ako pa rin ang kuya. Maiwan ko na muna kayo. Makikipag-usap ako sa lolo at lola mo, Amara. Nang maiwan sila, agad tumayo si Amara. Ipinagpatuloy niya ang paghuhugas sa lababo. Hindi niya kayang harapin si Andres. Nagulat na lang siya nang biglang pumulupot ang braso ni Andres sa kanyang tiyan. Boyfriend mo ba talagang siraulo na yon? Hindi siya sumagot. Suminghap si Andres at sumubsob sa gilid ng kanyang leeg. Hindi ako naniniwala sa sinabi mo. Alam ko hindi mo ko kayang ipagpalit. Alam ko na sa akin ka lang manginginig, sa akin ka lang maapektuhan at mahuhumaling. Napalunok si Amara. Lumayo ka nga sa akin. Diniin ito ang palad sa kanyang tiyan. Kapag hindi ito lumaki gaya ng sinasabi mong buntis ka sa unggoy na yon, pakakasalan mo ako at ako ang magpapalaki dyan sa tiyan mo. Hindi niya na napigilang harapin, naiiskandalo na sa mga sinasabi ni Andres. Sa tingin mo, makikipagbalikan pa ako? Magaan itong hinalikan ang kanyang mga labi. Oo, gagawin ko ang lahat para bumalik ka lang. Sorry sa pagiging busy. Sorry na wala ako sa tabi mo. Sorry sa sakit na nararamdaman mo. Hindi niya na napigilang umiyak. Nasabi ko lang naman yun. Kasi gusto ko nang makipaghiwalay. Akala ko kapatid kita. At kung kapatid kita, hindi tayo pwede. Mahigpit siyang niyakap ni Andres. Pero hindi ako. Kaya hindi mo na kailangang mag-alala. Pwede tayong dalawa. Walang hiya, Amara. Natakot ako. Akala ko mawawala ka na sa akin ng tuluyan. Mahal na mahal kita, Amara. Simula ng araw na yon, mas lalong naging matibay ang kanilang relasyon. Nakilala niya mga Santibanyes at nagpakakuya sa kanya si Lorenzo. Bago matapos ang taon, pinakasalan na rin naman siya ni Andres sa takot na makipaghiwalay na naman siya. Tinatawanan na lang ni Amara dahil alam niyang hindi niya naman gagawin yon. At kahit na pinaglaruan sila ng tadhana, nagpapasalamat siya sa Diyos na sila pa rin ni Andres hanggang sa huli. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang mga tao o pagkakataon na nakalaan para sa atin hindi kailanman nawala. Pinaghandaan lang sa mga kamay ng isang tapat na Diyos na palagi tayong nakikita. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.